Senator Alan Peter Cayetano. Binugbog si Kiko Pangilinan diyan sa Senado. Interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them well, now... Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide Mr. ulit? President, we beg Mr. to disagree. President, The Department of National Mr. President, Defense tignan nyo naman po. has Samantala, Senator Bong Revilla, kinakawawa ng mga timawa at magnanakaw sa bansa. Kinumusta ko ang dating senador pero maikli lamang ang kanyang tugon. Kumusta po kayo, sir? Laban lang. Doon iginit ng Mrs. ni Revilla na si Bacoor Representative Lani Mercado Revilla na malinis ang konsensya ng kanyang mister. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! At eto na mga kababayan, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea, tayo po ay nagbabalik para ipaglaban ang ating karapatan at para manawagan para sa katuparan ng ating pinapangarap para sa ating bansang minamahal. Ang matiwasay, masaya, maunlad at tahimik na Pilipinas. Okay? Pero bago tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating FB page at syempre huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-comment dito sa ating mga video na ina-upload. Okay? Para mapanood naman ng iba. Ano pa ang hinihintay mo? Ha? O sige. Oo, banatan mo na yan. I-share mo na, i-like mo na, mag-comment ka at mag-subscribe ka. Okay? So mga kababayan, unang arangkada, matindi pa rin talaga nangyayari sa ating bansa ngayon. Imbis na magkampihan, ang dami pa mga diskusyon. Wala namang problema doon sa mga diskusyon. Pero sana, unahin itong mahalaga o malalaking problema ng ating bansa. Putang ina, pinoproblema nila China. Pinoproblema ng West Philippine Sea. Putang ina, wala namang tayong mapapala dyan. 'Di ba? Ang unahin natin sana, yung ipakulong ang mga magnanakaw sa gobyerno. Yung tunay na magnanakaw, hindi yung kung sino ituturo nila, yun ang ikukulong nila. Mga punyemas, mga timawa ng mga hayop na ito, sila gumagawa ng katarantaduhan, tapos, ang pinapahirapan nila, yung iba, ibang tao ang pinapahirapan nila. Pero, katulad ng sinabi ko, eto maraming bida-bida sa gobyerno. Maraming bida-bida, dahil kaya pumoporma na sila Pumoporma na sila sa darating na eleksyon na kunyari, mga relevant pa rin kuno sila na pinagtatapon na sila sa basurahan ng mga ito Pinaglulubog na sa inidoro itong mga ito. Tapos ngayon, bigla silang lumilitaw na parang ang sinasabi nila na kami ang magliligtas sa Pilipinas. Si Pukin ang ina, binigyan na kayo ng pagkakataon na napakatagal na panahon Binigyan na kayo ng pagkakataon at napakatagal na panahon na pamunuan ng bansang ito. Pero anong nangyari? Sa kangkungan tayo, dinampot. Sa kangkungan tayo pinulot. Noong dumating si Duterte, doon tayo nakaramdam ng konting ginhawa, konting katahimikan. At konting pagkilala ng ibang bansa dahil si Pangulong Duterte gustong hiramin ng ibang bansa Pero yung Pangulo natin ngayon, walang gustong humiram. Kung kinang yan, bakit kaya? Walang gustong humiram. Ngagba kasi. Oo. Anyway, pag-usapan muna natin itong sagutan, bardahan ni Senator Alan Peter Cayetano, ni Kiko Pangilinan, tali-talinuhan. Pero ang totoo, bobo naman. Oo, ganun ang mga galawan ng mga dilawan. Yung magpipiling matalino, kaya nagiging tostado tuloy dyan sa Senado. Pag-usapan natin yan, i-play natin. Ayan na. Pakinggan nyo. So if in Beijing, yung isang general doon ay maglabas ng caricature ni BBM, ipare-recall natin yung ambassador natin doon pag hindi siya nagtanong, nag-protest na bakit, at pag hindi sinabing official ba yon. Kasi yung Pangulo natin takes effort and time for good relations despite the dispute. Tapos yung general, naka-uniforme pa siya, on official time, will show this caricature. So my point, Mr. President, is naghahalo-halo kasi itong resolution na to kung ano tama't mali. Let's assume, I will not grant because hindi ko alam yung statements niyo, Mr. President. I have to admit that, okay? Pero naghahalo din yung statement si Tariela. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights. Alam nyo kasi, si Tariela, huwag nyo na pinag-iintindihan. Panggulo lang yan dito sa Pilipinas Walang hiya yan, hindi ko alam kung ba't nabuo pa yan So makikita nyo yung ilong niyan,
Di ba, tangina, pinapasok ata ng ulan yan, parang split type na aircon eh. Oo. Kaya, alam niyo kung bakit ganyan, lagi sinasabi ni Tariela? Ha? Laging ganyan sinasabi ni Tariela kasi wala nagmamahal sa kanya. Tsura, sino magmamahal sa ganyan? Ha? Ang pangit na lang ugali, pangit tsura eh. Lang yan. Hindi sa panlalait ha, kasi nakakabwisit na eh. Sumusobra na si Tariela doon sa trabaho niya eh. Hindi natin minamaliit ang mga trabaho niya. Kaya lang, sumusobra naman eh. Parang ikaw, waiter ka lang, parang feeling mo mas magaling ka pa doon sa cook. Mas magaling ka pa doon sa chef. Ha? Galing-galingan yan. Ganyan si Tariela. Kinang-inang yan. I will do my duty but sorry. Dahil uminit ulo ko, nilabas Ako ko rin, to, pero uminit hindi din ulo official ko. yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. So- We would not have put this resolution and authored it if we felt Mr. Tariela. Sige po, tangin ng Kiko na to eh. No? Mali na nga, pinagtatanggol mo pa. Kaya walang nangyayari sa Pilipinas. Kasi puro kayo politika. Pagkakampi ninyo, kapag naglining sa inyo, yung ginagawa ng tao, kapag pumapabor sa inyo, yung ginagawa ng tao, kahit mali, kahit kabubuan, puta, pinagtatanggol nyo. Kaya tingnan nyo nangyayari sa bansa natin. Wala nangyayari. Bakit? Tinotolerate nyo. Pagkasama nyo, kahit mali, tinotolerate ninyo. Hindi dapat ganun. Dapat pag mali, mali. Pag tama, tama. Inang-ina ka. So that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them well, now... Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide? Mr. left? President, we beg to Mr. disagree. President, The Department of National Mr. President, Defense tignan niyo naman po. has issued a statement condemning China's remarks, Mr. No, President. we're not talking about... Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you? Mr. President, Mr. President, dito ba sa... Let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards me? China. It's about... Actually, hindi mo na kailangan gumawa ng meme regarding kay Kiko Pangilinan. Ha? His face itself is already a meme. Kinang-inang yan. Tingnan mo nga. Sabi nga ni Sir Jack, kayo nasa CR, unggoy daw yan. Alam nyo, ito kasi ang problema sa mga ganitong galing-galingan kasi. Ang gagaling. Super gagaling. Akala mo ang tatapang. Matapang lang yan dyan sa loob eh. Ayan. Matapang lang yan dyan sa si Kiko Pangilinan. Sa loob ng Senado. Papuntahin mo nga sa ano yan. Papuntahin mo nga sa West Philippines yan. Kung magsipuntahan yan doon. Hindi magpupunta yan. Oo. Dyan lang nagsasalita. Nagngangaw yan. Oo. Kasi, komportable sila dyan. Anak ng toko, hindi mo nga makita. Saan ka nakakita? Ha? Nang umiinom sa baso, ha? Kumakain sa umiinom sa plato, kumakain sa baso. Saan ka nakakita? Nang kumakain, ha? Ng dahon ng saging. Sila yan. Ha? Sila yung mga ganyan mga galawan, na mga dilawan, na sa sobrang gusto nilang makuha ang simpatya at ang pansin ng mga tao, gumagawa sila ng mga bagay-bagay na hindi ginagawa ng tao. Oo. Biruin mo nakaraan, yung kumakain sa baso, umiinom sa plato. Puta, saan ka nakakita ng ganun? Kakaiba yun. Saan ka kumikita? Yung sili, iniinom parang gamot. Inom ng tubig, gamot daw yun. Hayop talaga. Matindi na talaga mga ano nito eh. Pero ang pinagtataka ko, hindi ko alam kung bakit nanalo to eh. Si Kiko Pangilinan. Yeah, you're comparing apples Mr. and President, oranges, Mr. no. President. Oh. You are simplifying Siya what na is a suspended for 1 minute. complicated international. Ayan. Medyo mainit itong usapan na ito mga kababayan. Kasi, tama nga naman. Tayo, paulit-ulit natin sinasabi na hindi tayo pro-China. Kaya lang, pag yung presidente mo, halimbawa, ako, Chino ako, no? Halimbawa, ako, Pilipino. Sabihin natin, Pilipino. Tapos nakita mo, yung presidente mo, binababoy ng ibang lahi. Kahit ako, hindi ako maka-Marcos. Actually, galit ako kay Marcos eh. Galit ako kay Marcos. Pag nakita ko na ibang tao or ibang lahi na ang bumababoy sa presidente, pagtatanggol ko yan, magagalit ako eh. Kasi bansa natin to. Nagsasalita tayo dito internally. Internally, walang pakialam sa atin ang ibang bansa.
Pero pag nakialam ng ibang bansa sa problema natin dito, abay, oo. Pag binastos-bastos na tayo ng ibang bansa, problema na natin yon. Pero dapat, maayos pa rin. Maayos pa rin ang paghanap at pagharap or paghandle natin sa problema. Dapat hindi natin sinasamahan ng politika. Kasi itong away dyan sa West Philippine Sea, sa South China Sea, ang away dyan, putang ina, hindi pa tayo pinapanganak, problema na yan. At hanggang ngayon, hindi pa rin nasusolusyonan. Now, kung yung pangangalakal, yung kalakalan ng mundo, at yung politika, pagsasabayin mo, putang ina, kawawa tayong mga Pilipino. Oo. Kasi papaano na? Ang yayabang nila, tapos bigla-bigla naman, yung sinasabi nila, binabawi nila, katulad ni Erwin Tulfo. Di ba? Tapang-tapangan. Tapos, pagka medyo nasusukol na, alam na nila na magkakaproblema tayo, babawiin nila. Hindi dapat ganoon. Ha? Mahiya naman tayo sa mga ninuno natin na may paninindigan. Ha? Sa mga heroes natin na nagbuwis ng buhay para panindigan at ipaglaban ng Pilipinas. Okay na itong mga modern day hero natin, na mga sinasabi mga politiko ko, mga politiko. Hindi naman alam ginagawa nila eh. Oo, hindi nila pinag-iisipan kung ano gagawin nila. Tapos magsosorry, babawiin yung sinabi. Hindi dapat ganoon. Lumalabas na wala tayong paninindigan eh. Kiko pangilinan. Na, matagal lang, ang ingay-ingay ng bunganga niya, wala namang nagawa sa Pilipinas yan. Tapos nandiyan na naman, nag-iingay-ingay na naman. Ito mga pinaggagawa, hindi mamapakinabangan. Diba? Kontra siya ng kontrahan sila ng kontrahan dyan. Pagkatapos yan, ano mangyayari? Wala din naman. Panoorin natin ito yung balita. Ito. Tungkol pa rin yan dyan. From this perspective, from this representation's perspective, minimizing the issue, disregarding or taking it in isolation, and isolating Tariela's actions from the insults and the unparliamentary language of the embassy, threatening our men in uniform, Mr. President. Parang biglang hindi na pinag-uusapan lahat ng mga pangiinsulto, pananakot ng China dahil andito tayo naipit sa pagdepensa ni Commodore Tariela at kanyang mga kilos. I hope the good senator gets a broader or looks at it in a broader perspective, Mr. President. Mr. President, sino ho nagmi-minimize? Siya po ang nagmamadali. Ayaw niya mag-hearing. Kung magkakaroon ho ng hearing, lahat ho ng issues, yung sinabi ng DND, yung ginagawa po sa Ayungin or sa BP Sierra Madre, yung pong ginawa po sa Scarborough Shoal, Aquino administration, Duterte administration, Marcos administration, yung pong hinanakit ng ating mga Coast Guard sa nangyayari sa kanilang araw-araw, sa mga nasa Pag-asa Island po, sa kakulangan po ng pondo. Lahat po yun madidiscuss natin. Paulit-ulit po ang gentleman from Pampanga na parang ako may kasalanan na pinag-uusapan po si Senator Tariela, tinamad po sila na ilagay ang mga pangalan ng mga opisyal na sinasabi nila sa resolusyon. Ayon. Alright, so yun ang problema natin mga kababayan. Tariela talaga eh. Si Tariela talaga ang problema ng bansang Pilipinas ngayon eh. Oo. Sa sobrang pagbibida-bida niya, sobrang pagbibida-bida, ayan, nag-aaway-aaway tuloy sa mga mambabatas natin. Imbis na yung mga mambabatas natin ay pinag-uusapan yung mga bagay o problema na malapit sa sikmura ng sambayan ng Pilipino. Pero pag pinag-uusapan nila South China Sea, dahil dyan, sa tataduan ni Tariela. Tingnan mo, ang dami-dami na nagsasabi. Clarita Carlos, Sas Rugando Sasot, yung mga magagaling sa foreign relations. Ang dami na nagsasabi na itong ginagawa ni Tariela ay mali. Oo. Yung senador na mismo nga si Erwin Tulfo ang nagsabi na ceasefire muna tayo eh. Kasi naaapektuhan yung kabuhayan natin. Naaapektuhan yung ekonomiya natin dahil sa sigalot na yan. Dahil yan, yung sigalot na yan, baka patay na tayo, problema pa rin ng buong mundo yan. Oo. Kaya pag nag-focus ka dyan, kakalam ang sikmura ng buong Pilipinas. Kakalam. Ang problema kasi dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., napakabobo eh. Oo. Hindi nila alam kung ano yung priority nila eh. Hindi nila alam kung ano priority, ano uunahin. Puro sila intro boys eh. Intro boys, so ibig sabihin, sisimulan, tapos hindi naman tatapusin. Sasabihin, tapos hindi naman gagawin. Ganun po ang nangyayari. Kaya tingnan mo, pang-5 zona na
ng presidente ng Pilipinas, wala pa rin nangyayaring maganda. Ha? Wala pa rin nangyayaring maganda. Panglima na yan, ha? Panglimang zona, mga kababayan. Isipin nyo, pababa ka na. Wala ka pang nagagawang ligasiya. Wala ka pang nagagawa. Samantalang si PRRD, sa loob ng 6 months, sabog na yung pangalan. Dahil doon sa war on drugs na ginamit nila, para ipakidnap at ipakulong si PRRD sa Netherlands. Tapos ngayon, tama Tama yung sinasabi nila, para tayong headless chicken na hindi alam kung saan tayo pupunta. 'Di ba? Kahit si Leni Robredo nga nagsabi hindi na natin alam kung saan tayo tutungo. 'Di ba? Pero pinapalabas nila yon na sinusuportahan ni Leni Robredo si Marcos Jr., which is hindi. Mga bobo lang talaga yung supporter ni Marcos. Oo. Na ginagamit yon para kunyari marami silang magkakampi, kunyari magkakaalyado na sila, kunyari malakas sila, ganun. Puta, hindi kayo ubra kay BP Sara. Tandaan nyo. Nakikita nyo naman yan. Nakikita nyo naman yan diyan sa mga survey na inilalabas na kung saan-saan. Hindi lang isang survey yan. Hindi lang isang survey company ang naglalabas. Kaya huwag tayo magplastika dito. Takot na takot kayo kay Sara. Gusto nyo pa-impeach O kung hindi kayo takot, i-atras nyo yung mga impeachment, maglaban-laban tayo sa eleksyon sa 2028. Alam nyo kasi, nakakain kayo ng alikabok kay Sara, kaya ginigipit nyo, pinagtutulungan ninyo. Pero tingnan nyo nagtutulong-tulong na kayo, pero hindi nyo magupo. Yan kalupit. Mag-isa. One versus everyone. Oo. Gooding versus everybody. But anyway, mga kababayan, ito pa isa sa problema. Yung mga tunay na may kagagawa ng kasalanan, nagtatago sa mga saya ng mga asawa at mga nanay nila. Tapos, bigla-bigla, magigising na lang tayo, magtututuro sila. Nagtuturo sila na kung sino-sino na wala maayos at matibay na ebidensya. Ang ginagamit nila na ebidensya ay yung paratang noong umamin na nagnakaw sila. Yung testimonya noong tao na umamin na nagnakaw sila sa katauhan nila Bernardo, tsaka yung mga nandiyan sa Bulacan, ni Alcantara, etong mga umamin to, etong mga tunay na napatunayan natin na mga kasabwat ng mga magnanakaw. Si Alcantara, tsaka si Bernardo, umamin yan, nag-atid siya ng pera. Tapos sila, star witness, ang pinapahirapan nila yung wala naman silang matinong ebidensya, kundi yung mga lista-lista umano na ganon. Samantala ito, umamin. Umamin yung mga lintian na yan, yung mga si Bernardo, tsaka si Alcantara. 'Di ba? Tapos ngayon, ang nangyayari, ang kinakawawa, si Bong Revilla, na alam naman natin na itong si Trigib Ulaybar, matagal na niyang aid to kung halimbawa, sabihin na natin na may kasalanan si Ramon Bong Revilla noon, na aid pa niya or bata niya si Trigib Ulaybar, dapat i-set aside muna natin yan. Kasi matagal na yun Ang pinag-uusapan ngayon, itong flood control project na trillion-trillion na nawawala sa gobyerno. So, di ba, kung halimbawa, sabihin na natin na totoo man yan, ito yung pagliliis po, napakatindi na pagliliis ng issue kasi hindi na napag-uusapan yung kasalukuyan, bumabalik na naman tayo sa nakaraan. Na alam natin na pawalang sala ngayon si Ramon Bong Revilla, pero ngayon, eto, kinakawawa nila. Panoorin natin. Senador Bong Revilla sa 4th Division ng Sandigan Bayan para sa kasong graft kaugnay sa flood control scandal. Kaya naman mismong ang korte na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Nasa frontline na balitang yan, si Bon... Kuya Jack, ano masasabi mo dito kay Senator Bong Revilla? Putangin na, ang nila, paratang lang. Laging sinasabi, paratang kay Senator Bong Revilla. Samantala itong si Bernardo, si Alcantara, umamin yan na nag-aatid sila ng pera. Tapos kayo, na kinakawawa nila si Bong Revilla. Ako, kahapon, nalaman natin na ang sabi ng Sandigan Bayan, not guilty. Yan, magpi-plea. Nag-plea ng not guilty. Ibig sabihin, hindi kasi nag-file ng not guilty plea si Senator Bong Revilla. Ang nag-file para sa kanya ay yung Sandigan Bayan. Ano yung sabihin, malinis yun. Nasa ko nalaman dyan, manahimik kayo, okay? Ako alam ko kasi kakakabulit na ako. Kabulitin niyo ako, alam ko nangyayari sa amin. Maniwala kayo sa akin. Kahit ako Kuya Master, nakasamin din yan. Kakabite rin ako. Alam namin lahat ng nangyayari sa Cavite. Alam namin ang movement dyan. Yan. Kaya ngayon, unti-unti namin bulubuhay para
maniwalagan kayo, okay? Kasi kung masama ang mga nagwilya, tumakas na yan. Di ba? Eh, ganun naman talaga ginagawa. Sana hindi na iboboto ng mga taga-Biti yan. Ano nga, alam ko karali yan, nakaya lang. Hindi, ibig sabihin, yung anak niya, sila Jolo, sila Ram, Brian. sila Brian, hindi na iboboto ng mga taga-Cavite kung may ginagawang masama. Totoo. Oo. Eh, number one na congressman sa Cavite, Oo. so ano di ba? Tsaka pinupukol kay Senator Revilla, mga proyekto doon sa Bulacan, sa Metro, sa Quezon City, sa Mindoro. Eh, taga saan ba yan? Siyempre, kung ano yan, kukuha ng pondo at kung saan ilalagay ang pondo, ilalagay nila sa Cavite, hindi sa iba-ibang lugar. Oo naman po. Kung alam, malalaman mo, kung alam niya magaling malaman yan, kung mapagustuhan, Oo. mayroon niya siya. Tignan mo naman, pagkakagulit yan, anong gagawin niya sa Mindoro, Bulacan ba yan? Yes, Bulacan, tsaka Kakabuhan Quezon yan. City. Kakabuhan yan, maniwala kayo sa amin, makagulitin niyo kami. Oo. Okay, alam namin nangyayari noon. Ano na kami sa Lamaw eh. Alam mo, mas mahal pa nga yung Revilla dito sa sa Cavite kaysa doon sa Totoo lang. totoo lang. Totoo lang tayo, okay? Oo. Basta ako, nagsasabi kami na totoo. Nasa Yan. kayo nila kung paniniwalaan nyo kami or ayaw nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Doon lang tayo sa tama. Kung na kami sa tama. Yan. Okay, basta lahat kami manatero, nasa tama lang. Tama yung lang. namin. Kaya nga kami kinakasuhan eh. Oo. Kasi totoo yung sinasabi namin. Di ba? Kakampi o hindi, pag tama, pero pag kahit kakampi, pag mali. Mali, paratan, di ba? Oo. Ganun lang yun. Panoorin nyo Yan. si Master Kukuya. Ayan. Thank you. Makakami lang ako ha. Thank you, Sir Jack. Kasama kami sa room eh. Ang lupit dyan si Sir Jack, eh, lakas sumilik eh. Uy, ako nga. Okay, thank you, Sir Jack. Tanyo, puta, galit na galit si Sir Jack eh. Tangina, ikaw pa naman, mga sinungaling kasi itong mga hayop na to eh. Kuya, wait mo ako ba na? Sige. Okay, Kumawa, mag-lesson po, kumawa ka na. Hindi, mamaya kakain tayo. Kamunta, mababa ka? Magkakontent ako. Sige, Okay, so play natin to. Walves. Bantay sarado ng mga tauhan ng BJMP sina dating Senador Bong Revilla at iba pa nitong kapwa-akusado sa umano'y flood control scandal nang dumating sa Sandigan Bayan sa Quezon City kaninang umaga. Kinumusta ko ang dating senador pero maikli lamang ang kanyang tugon. Kumusta po kayo, sir? Laban lang. Hindi na siya sumagot sa iba ko pang mga tanong. Sir, ano gusto nyo sabihin sa mga taga-suporta ninyo? May prayer rally kagabi, sir, eh. Sa Cavite. Sir, kay Bernardo, sir, may gusto kayo sabihin. Senator. Halos 3 linggo nang nakakulong sa Quezon City Jail si Revilla. Ngayong araw dapat ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa dating senador at isa pa nitong kapwa-akusado na si Juanito Mendoza sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Kaugnay yan ng kasong malversation of public funds na may kinalaman sa 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Bulacan. Pero sa pangalawang pagkakataon, ipinagpaliban ito ulit ng korte. May mga panibagong motion kasing inihain ng kampo ni Revilla. Tingin ng prosekusyon, panibagong estilo ito para i-delay ang kaso. Pero pinabulaanan nito ng kampo ng dating senador. Sinusundan po namin ang tamang proseso at ginagamit lang po namin ang lahat ng maaaring magamit na proseso nang naaayon sa kanyang karapatan bilang akusado. Kabilang sa bagong inihain ni Revilla ang motion for inhibition kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda. Kapatid kasi ng maestrado, ang isang abogado na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Buhay-buhay, kita niyo naman, kahit nandito kami, Nagtatrabaho pa rin. kami. Ang sisipag. Mga kapatid ko. Nagbablog din sila pero sa baba, sa labas. Sa baba. Oo. Kasi, kanya-kanya. Kanya kami. Tapusin ko lang to, then okay na, kain na tayo. Hindi kami nakapit. Nakalagay sa rules na hindi ka lang dapat impartial or hindi ka lang dapat walang kinikilingan. Dapat merong appearance of impartiality. Kung matatandaan, si Bernardo ang nagpangalan kay Revilla na nakatanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Nanindigan si Associate Justice Miranda na kung pagbabasehan ang internal rules ng Sandigan Bayan, wala raw batayan na siya ay mandatory na mag-inhibit. Gayunman, pag-aaralan daw nila ang inihaing motion for inhibition at dedesisyon na nito kaagad para may saalang-alang naman ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng hudikatura. Nireset muli ang arraignment ni Revilla at Mendoza sa February 16. Habang naghain naman ng not guilty plea ang 5 iba pang akusado sa kaso na pawang mga dating opisyal at empleyado ng DPWH. Pagdating naman sa kasong graft, tumangging maghain ng plea si Revilla sa 4th Division ng Sandigan Bayan.
Kaya korte na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Nag-file nga kami ng motion to quash information. So ano yung sabihin nun? Kine-question yung legality o validity ng information. So we are just maintaining that position. Direktang not guilty plea naman ang inihain ng dalawang iba pang akusadong sina RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Sa February 19, itinakda ang pre-trial ng kaso. Ang mga taga-suporta naman ng dating senador nagtipon sa labas ng Sandigan Bayan. Git nila, si dating Yusek Bernardo raw ang dapat managot at hindi si Revilla. Ganito rin halos ang tema sa ginawa nilang prayer rally kahapon sa Cavite. Doon Dito natin makikita mga kababayan. Yun to yung sinasabi namin ni Sir Jack kanina. Na kami, taga Cavite. Taga Cavite kami at hindi magaganyan yung mga tao sa Cavite. Kung si Senator Bong Revilla ay masamang tao. Kung si Senator Bong Revilla ay mandarambong, walang tao na atin dyan sa prayer vigil nila. Putang ina, halos mga lahat ng taga Cavite ata na nasasakupan nila nandyan, oh. Ito sasabihin nyo, kakasuhan nyo si Bong Revilla na ganyan-ganyan na lang. Samantalang, ang dapat na kinakasuhan ay yung mga star witness na yan, si Bernardo at si Alcantara. Biruin nyo, mahal na mga taga Cavite, itong mga Revilla. Tapos sasabihin nyo, mandarambong sila. Putang ina, sino ang mandarambong na minahal ng tao? Meron ba ganon? O, tingnan. ginit ng Mrs. ni Revilla na si Bacoor Representative Lani Mercado Revilla na malinis sa konsensya ng kanyang mister. Masakit at higit sa lahat, nakakagalit ang kanyang pagdurusa ay hindi bunga ng pagsuko sa isang kasalanan, kundi isang pagsuko sa sistemang pumayag sa kawalan ng hustisya. Ayan. So yun, ang sakit yan para sa asawa. Walang hiya, mga kapatid. Grabe, no? Ito kasi, kahit itong mga kasama ko sa Banateros, agree sila na talagang may history. Ginagamit nila yung history ni Senator Bong Revilla na nung nakaraan na nakulong siya. Kasi mas madaling maniniwala ang mga bobong Pilipino na itong si Bong Revilla ay talagang masamang tao talaga. Madali nilang i-play madali nilang i-justify yan kasi nakulong. Pero tandaan po natin, mga kababayan, yung unang kaso po niya ay napawalang sala siya doon. Kumbaga, wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. O ito, wala pa rin siyang kasalanan dito. Kasi iniimbestigahan pa rin. Pero sa mata ng tao, may kasalanan na siya. Base sa nakikita natin sa comment section. Pero hindi ganun. Hindi ganun ang proseso. Hindi ganun ang proseso ng hustisya. So hindi pa po na may nakasuhan pero hindi pa nasisentensyahan. Wala pa. Malayo pa ito. Malayo pa ito. At tandaan natin na ang kasinungalingan ay hindi po nananaig sa katotohanan. Tandaan po natin yan. At balang araw, makikita natin nalulubog ang tunay na may kagagawan at mga mastermind dito sa nakawan na ito. Alam naman natin yan. Alam natin yan na bilog ang mundo, umiikot ang mundo, minsan nababaliktad ang sitwasyon. Ilang taon na lang yan May isang taon na lang, babaliktad na. Babaliktad na ang sitwasyon ng buhay. Ngayon wala tayong magawa Kahit anong nangyayari sa bansa natin, wala tayong magawa kundi magsalita. Wala tayong magawa kundi magpahayag ng ating opinion. Pero wala nangyayari dahil wala namang ginagawa Puro pagtatakipan, sabi ko nga sa inyo Itong natitira na taon ng paninilbihan nitong Marcos administration, wala na. Kung nung unang taon nga, na dapat magpasiklab sila, wala sila nagawa Ngayon pa, napababa na sila. Umaasa pa tayo na magtatrabaho sila. Wala na. Puro pagsalag na lang yan. Puro pagsalag doon sa mga kritisismo at mga problema na ipinupukol sa kanila. Ganun po ang mangyayari dyan. And, para malinis ang pangalan nila, nagtuturo sila para maibaling yung atensyon doon sa mga tao at lulad ni Senator Bong Revilla. May mga susunod pa dyan. Si Senator Chis Escudero, Alan Villanueva, sino pa ba? Meron pa mga susunod dyan. Tandaan po natin yan. Pero itong mga pinag-iinitan po nila, maayos yung mga lugar na hawak nila. Yung mga probinsya, katulad ng Sorsogon,
maganda ang probinsya kung saan nakatira or hinawakan ng mga tao na ito na pinag-iinitan nila. Samantalang, ito si Madarahog, di ba? Laging nandun sa Ilocos Norte. Ipinapakita yung mga substandard, mga sira-sirang proyekto ng anak ng Pangulo na si Sandro Marcos Jr. Pero bulag-bulagan. Si Vince Dizon hindi man lang pumupunta doon. Hindi siya pumupunta, bagkos pumupunta siya sa Bicol, pumupunta siya sa Mindanao, pumupunta siya sa Visayas. Pero sa bandang North Luzon, hindi po siya nagpupunta. So, ganun po nila sila magtakipan. Kaya, etong panahon, administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., wala ito. Ito po ay panahon ng pagtatakipan. Takipan administration. Dapat ganun ang tawag sa kanila. Hindi Marcos administration eh. Takipan administration. Kasi magkakasabwat na sila lahat na nasa gobyerno eh. Halos lahat. Pero naniniwala ako na meron pa rin mga matitino. Meron mga matitino pa rin na politiko na naghihintay lang ng pagkakataon, naghihintay lang na mabago ang pamunuan. At syempre, abangan natin yan mga kababayan. Dahil magbabaliktaran yan mga yan. Pag nakita nila na si VP Sara Duterte ay talagang nangunguna sa susunod na halalan. Okay? Malapit na yan. Kaya hanggang dito na muna. At nandito pa rin tayo sa Davao. No? Nandito pa rin tayo sa Davao. Tatrabaho pa rin tayo. At marami pa kami papakita sa inyo as days goes by sa mga kaganapan dito sa Davao. And once again, my name is Master Judaisen. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.